May mga lugar talaga sa mundo na hindi lang basta bahay o tirahan, kundi simbolo din ng yaman at kapangyarihan. Dito, ang presyo ng 1 metro kwadrado ng lupa ay kasing halaga na ng buong bahay sa ibang bansa. Mula sa maliliit na principality sa Europa hanggang sa mga modernong mega city sa Asia, bawat isa ay may kakaibang dahilan kung bakit sobrang mahal manirahan dito. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang top 15 most expensive places sa mundo at aalamin na din natin kung ano ang meron sa mga lugar na ito, bakit ganun na lang ito gastusan ng mga mayayamang tao. Pero bago yan ay palike at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Number 15, Monaco. Isang maliit na paraiso sa gilid ng French Riviera. Yun ang Monaco. Kahit kasing liit lang ng mahigit 2 kilometro kwadrado, ito ang pangalawang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Pero sa kabila ng liit nito, grabe ang taas ng presyo ng pamumuhay dito. Isipin mo, ang mga apartment sa prime spots gaya ng Monte Carlo ay pwedeng umabot ng higit sa $50,000 kada square meter o sa pesos ay 2,750,000 pesos. Per square meter pa lang po yan. At kung penthouse ang usapan, daan-daang milyong dolyar ang presyo. Hindi lang basta yaman ang umiikot dito. Puno ng luxury casinos, exclusive yacht harbors, at syempre, ang sikat na Monaco Grand Prix na dinadayo ng pinakamayayaman mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga property report, lampas na sa 1 dekada na nangunguna ang Monaco sa global real estate rankings. Tinalo pa ang mga lungsod gaya ng London, New York at Hong Kong. Maging simpleng pamumuhay dito, mahal pa rin. Mula pagkain, grocery hanggang transportasyon, mas mataas pa ang presyo kumpara sa karatig bansa tulad ng France at Italy. At dahil siksikan ng populasyon, nasa 39,000 katao sa 2 kilometro lang, sobrang limitado ng tirahan kaya napakataas ng demand. Dagdag pa rito, mahigpit ang gobyerno sa residency requirements. Kailangan ay mataas ang investment value mo bago ka maging residente. Wala na nga silang income tax. Pero may kapalit ito, mataas na property transfer tax, insurance at bayarin sa mga pribadong paaralan at club. Kahit gumagawa sila ng mga reclamation projects gaya ng Portier Cove para magdagdag ng housing, mabilis pa rin itong nauubos. Patunay na ang Monaco ay hindi lang basta tirahan, kundi isang status symbol para sa iilan lang na kayang magbayad sa ganitong antas ng karangyaan. Number 14, San Francisco. Sa Amerika, isa sa mga lungsod na kilalang pinakamahal tirhan ay ang San Francisco, lalo na sa mga exclusive na lugar gaya ng Pacific Heights at Nob Hill. Malaki ang epekto ng pagiging malapit nito sa Silicon Valley, ang puso ng tech industry. Kaya naman siksikan ng demand at mataas ang presyo ng mga bahay. Ayon sa data mula sa California Association of Realtors at Zillow, ang median home price dito ay lampas $1.3 million. Pero sa mga prime spots, hindi na bago ang bentahan na umaabot ng 10 million hanggang mahigit $30 million, lalo na kung may view ng Bay Area o Alamo Square. Hindi lang bahay ang mahal, pati pagkain, grocery at transportasyon ay mas mataas ang presyo kaysa national average. Ang mga kainan sa sikat na Mission District o SoMa, lalo na yung may pangalan sa food scene, ay may presyo na hindi basta-basta para sa ordinaryong tao. Karamihan ng mga residente dito ay mga tech professionals mula sa malalaking kumpanya gaya ng Google, Apple at Meta. Ang problemang kaakibat nito, gentrification. Ibig sabihin dahil sa pagpasok ng mas maraming mayayamang manggagawa, napapalitan o napapaalis ang mga dating naninirahan na hindi na kayang sumabay sa presyo ng pamumuhay. Kahit may market corrections at mas maraming nagtatrabaho mula sa bahay, nananatiling malakas ang demand sa prime properties, lalo na sa mga lugar na may tanawin ng dagat o skyline. Sa kabila ng mataas na gastos at mga social challenges gaya ng homelessness at income inequality, nananatiling top choice ang San Francisco para sa mga kayang magbayad para sa kombinasyon ng urban convenience, tech opportunities at world-class lifestyle. Mula sa cultural institutions gaya ng SF Museum of Modern Art hanggang sa wine tours sa Napa Valley. Number 13, Paris. Kapag narinig mo ang salitang Paris, agad pumapasok sa isip ang kultura, kagandahan at romansa. Pero sa likod ng makukulay na ilaw ng Eiffel Tower at mga makasaysayang gusali, isa rin ito sa pinakamahal na lungsod tirhan sa buong mundo, lalo na sa 7th Arrondissement at 16th Arrondissement.
Sa 7th arrondissement, nariyan mismo ang Eiffel Tower at mga luxury apartment na may tanaw ng Seine River. Ayon sa mga property firm gaya ng Knight Frank, ang presyo rito ay pwedeng lumampas ng 20,000 euros bawat square meter. Kung penthouse na may perfect view ng Eiffel Tower, ilang milyon ang halaga. Ang 16th arrondissement naman ay matagal ng tahanan ng mga embahada at prominenteng pamilya. Hindi lang bahay ang mahal dito, pati simpleng pamumuhay, mula grocery, transportasyon hanggang pagkain sa labas ay mas mataas kumpara sa karamihan sa Europe. Tandaan, nasa Paris din ang higit 100 Michelin-starred restaurants kung saan ang isang gabi ng fine dining ay pwedeng umabot ng ilang daang euros bawat tao. Bukod sa yaman at karangyaan, malaking hatak din ng lungsod ang pagiging sentro ng sining, fashion at gastronomy. Paris Fashion Week, ang Louvre at ang Notre Dame Cathedral ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit kahit mahal, maraming gustong manirahan dito. Mahigpit ang building regulation sa Central Paris. Ibig sabihin limitado ang bagong development para mapanatili ang karakter ng lugar. Kaya tuloy nananatiling mataas ang presyo at limitado ang supply. Para sa mga kayang magbayad, ang pamumuhay sa gitna ng Paris ay hindi lang tungkol sa lokasyon, kundi sa prestihiyo at lifestyle na kaakibat nito. Number 12, London. Sa puso ng United Kingdom, ang London ay may mga distrito na tila ibang mundo pagdating sa presyo ng real estate. Ang Knightsbridge, Mayfair at Kensington ay ilan sa mga pinaka-exclusive na lugar at dito mo makikita ang ilan sa pinakamahal na address sa buong planeta. Sa Knightsbridge, matatagpuan ang sikat na Harrods Department Store at ang mga luxury apartment na tanaw ang Hyde Park. Sa Mayfair naman, dating lugar ng aristokrata, makikita ang kombinasyon ng makasaysayang Georgian townhouses at modernong high-end apartments. Ayon sa mga ulat, ang presyo dito ay madaling lumampas ng £30,000 kada square meter. Ang mga bumibili rito ay hindi lang lokal, mayayamang mamimili mula Europa, Middle East, Asia at North America ang nag-i-invest dito. Para sa kanila, ang London ay ligtas at matatag na lugar para sa pera. Bukod pa sa pagiging gateway sa global finance, hindi lang bahay ang magastos. Maging ang pagkain, shopping at serbisyo sa mga lugar na ito ay nakaayon sa panlasa ng elite. Ang mga restaurant at boutique dito ay puro high-end at pati membership sa ilang pribadong club ay may napakataas na annual fees. Bagaman nakaranas ang London ng market slowdown dahil sa ilang political at economic issues noong late 2010s, nanatiling matatag ang presyo sa luxury segment. Maraming property dito ang listed buildings, protektado dahil sa kanilang kasaysayan at arkitektura. Kaya limitado rin ang redevelopment at nananatiling mataas ang demand. Ang pamumuhay sa Knightsbridge o Mayfair ay higit pa sa pagkakaroon ng bahay. Isa itong kombinasyon ng tradisyon, modernong karangyaan at akses sa mga institusyong pangkultura at pampinansyal na ginagawa ang London na isa sa pinaka-prestihiyosong tirahan sa buong mundo. Number 11, Singapore. Sa timog na dulo ng Malay Peninsula, matatagpuan ang Singapore, isang maliit na isla na may reputasyon bilang isa sa pinakamahal na lungsod tirhan sa buong mundo. Limitado ang lupang pwedeng tayuan, kaya bawat metro kwadrado ay parang ginto ang halaga. Sa Orchard Road, makikita ang magkakasunod na luxury malls, 5-star hotels at mga high-rise condo na may presyo na pwedeng lumampas ng $4,000 kada square foot. Ang penthouse units, umaabot sa 10-10 milyon ng halaga. Kung mas gusto mo ng waterfront lifestyle, nariyan ang Sentosa Cove, isang eksklusibong komunidad kung saan may mga pribadong pantalan para sa yacht ng bawat may-ari ng bahay. Pero syempre may kapalit ito, isa sa pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Sa Singapore, mahal ang lahat mula sa sasakyan dahil sa mataas na buwis at certificate of entitlement, imported goods hanggang private healthcare at education. Pero kapalit nito may kaayusan at kalinisan, mababang crime rate at world-class na infrastructure. Hindi rin ito nagpapataw ng capital gains tax at mababa ang income tax rates kumpara sa ibang bansa, kaya patok ito sa mga mayayaman at malalaking kumpanya. Para sa ordinaryong residente, may mas abot kayang opsyon mula sa Housing and Development Board HDB. Pero kung private property sa Orchard or Sentosa ang usapan, iilan lang ang kayang sumabay sa presyo. Sa madaling sabi, ang Singapore ay simbolo ng elite living sa Southeast Asia. Isang lugar kung saan ang yaman ay hindi lang ipinapakita, kundi literal na nakaukit sa presyo ng bawat metro ng lupa. Number 10, Zurich.
Kung may lungsod na parang kombinasyon ng postcard-worthy scenery at global financial power, yun na yung Zurich sa Switzerland. Malinis ang hangin, maayos ang transportasyon at mataas ang kalidad ng buhay. Pero kapalit nito, isa rin ito sa pinakamahal na lugar tirhan sa mundo. Sa mga prime district na tanaw ang Lake Zurich, ang mga luxury apartment at villa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong Swiss francs. Kahit simpleng 2-bedroom apartment sa gitna ng lungsod, pwedeng umabot ng mahigit $3,000 ang renta bawat buwan. Mahal din ang pagkain at serbisyo. Kahit casual dining lang, mas mataas ang presyo kumpara sa karamihan ng European capitals. Idagdag mo pa ang gastos sa imported goods, healthcare at childcare. Ang Zurich ay tahanan ng mga malalaking bangko, insurance companies at Swiss Stock Exchange, dahilan kung bakit mataas din ang sweldo dito. Pero kahit mataas ang kita, kinakain ito ng mataas na presyo ng pamumuhay. Para sa mga dayuhan, mas mabigat pa dahil sa lakas ng Swiss franc kumpara sa ibang currency. May mga limitasyon din sa pagbili ng property para sa foreigners, kaya mas kontrolado ang merkado at hindi gaanong speculative. Pero dahil dito, nananatiling matatag ang presyo kahit may global economic uncertainty. Para sa mga may kaya, ang Zurich ay hindi lang lugar ng trabaho. Ito ay isang high-quality lifestyle package, access sa Swiss Alps para mag-ski, cultural institutions at isang lungsod na laging nasa top spot ng most livable cities list. Pero para sa karamihan, mananatiling pangarap lang ang permanenteng tirahan dito. Number 9, Geneva. Sa gilid ng Lake Geneva na napapalibutan ng Alps at Jura Mountains, matatagpuan ang Geneva, isang lungsod na kilala sa diplomasya, banking at luxury living. Dito naroroon ang ilan sa pinakamahalagang international organizations gaya ng United Nations Office at World Health Organization. Pero kapalit ng prestihiyong ito, isa rin ang Geneva sa pinakamahal na lungsod sa buong mundo. Ang mga property na may tanaw sa lawa o malapit sa historic center ay umaabot ng higit sa $20,000 bawat square meter. At kung villa ang usapan, bihira na nga, mahal pa. Hindi lang bahay ang may mataas na presyo. Pati simpleng pagkain sa labas ay magastos. Kahit mid-range na kainan, aabot ka na ng 30 Swiss francs bawat tao. Kung fine dining, pwede na itong umakyat sa ilang daang francs para sa isang gabi. Mahal din ang transportasyon kung may sasakyan ka. Mataas ang presyo ng gasolina, vehicle tax at parking. Pero karamihan ng residente ay umaasa sa subsidized public transport na kasama sa ilang local taxes. Ang merkado ng real estate dito ay masikip dahil limitado ang espasyo sa pagitan ng lawa at bundok. May zoning at conservation policies din na pumipigil sa sobrang development kaya nananatiling mataas ang presyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang demand mula sa mga diplomat, expat at global elites. Sa Geneva, hindi lang prestihiyo ang binabayaran mo. Kasama na rin dito ang access sa isang lungsod na ligtas, organisado at may kalidad ng pamumuhay na kabilang sa pinakamataas sa mundo. Number 8, Tokyo. Sa puso ng Japan, matatagpuan ang Tokyo, isang lungsod na sabay na sumasalamin sa tradisyon at teknolohiya. Isa rin ito sa pinakamahal na lungsod sa Asia, lalo na sa mga central wards tulad ng Minato, Shibuya at Chiyoda. Ayon sa Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, ang presyo ng prime real estate dito ay pwedeng lumampas ng 2 million yen bawat square meter, katumbas ng 14 hanggang 15,000 US dollars. Kung luxury apartment na may view ng Tokyo Tower o Shinjuku Skyline, milyon ng halaga. Maging renta ay mataas. Sa mga high-end apartments sa Minato at Shibuya, pwede kang magbayad ng 3,500 hanggang 4,000 US dollars kada buwan. Kahit groceries ay mahal din, lalo na't maraming imported goods at limitado ang agricultural land ng Japan. Bagaman world-class ang kanilang train network at mas practical kaysa magkotse, mahal pa rin ang parking, insurance at regular inspections kung may sasakyan ka. Ang Tokyo ay hindi lang kabisera ng politika at ekonomiya sa Japan. Ito rin ay tahanan ng mga malalaking korporasyon, stock exchanges at media giants. Kaya kahit mahal, marami pa ring naaakit na manirahan dito dahil sa kaligtasan, kalinisan at maayos na infrastructure. Matapos ang economic bubble noong 1980s at pagbaba ng land prices, muling sumigla ang merkado nitong mga nakaraang taon, lalo na matapos ang paghahanda para sa Tokyo Olympics noong 2021.
Para sa mga kayang gumastos, ang pamumuhay sa Central Tokyo ay nagbibigay ng kakaibang kombinasyon ng modernong convenience, rich culture, at isang lifestyle na bihirang matagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Number 7, New York City. Sa Amerika, walang kasing tanyag sa New York City pagdating sa kombinasyon ng prestihiyo, enerhiya, at presyo ng pamumuhay. Lalo na sa borough ng Manhattan, kung saan ang mga lugar gaya ng Tribeca, Central Park South at Upper East Side ay halos naging simbolo na ng luxury living. Dito, ang median home price ay nasa humigit kumulang $1 million pero kung high-end property ang usapan, madali nitong malalagpasan ng 20 million. May mga penthouse na nagbebenta ng record-breaking prices gaya ng sa 220 Central Park South na umabot sa mahigit $100 million. Kahit maliit na one-bedroom apartment, aabot ng ilang libong dolyar kada buwan ng renta. Mataas din ang overall cost of living mula childcare at private schooling na pwedeng lumampas ng $50,000 kada taon bawat bata hanggang sa pagkain at transportasyon. Bagaman mura ang subway kumpara sa ibang transport option, maraming residente pa rin ang gumagamit ng taxi at ride-hailing services na dagdag gastos buwan-buwan. Naging mas limitado pa ang supply ng tirahan dahil sa zoning regulations at mataas na demand mula sa local at international investors na naghahanap ng stable assets. Kahit pa naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang merkado, mabilis itong nakabawi pagsapit ng 2023, lalo na sa luxury segment. Sa Manhattan, ang binabayaran mo ay hindi lang bahay, kundi ang access sa Central Park, world-class dining, cultural hubs, at ang kakaibang energy ng lungsod na never sleeps. Para sa may kakayahan, ang presyo ay maliit na kapalit para sa prestihiyo at karanasang dala ng pamumuhay sa isa sa pinakamahalagang lungsod sa mundo. Number 6, Hong Kong. Kung may lungsod na halos kapantay ng Monaco, pagdating sa kakulangan ng lupang matitirhan, yun ay ang Hong Kong. Bagaman mas malaki ang sukat nito, halos puro bundok at matarik na lupa ang bumubuo sa teritoryo, kaya limitado ang espasyo para sa tirahan. Sa mga luxury area gaya ng The Peak at Central District, ang presyo ng prime apartments ay pwedeng lumampas ng $25,000 bawat square meter. Multi-million dollar sales ay normal na dito at kahit mga nano flats o ultra small units na wala pang 200 square feet, may mataas pa ring presyo dahil sa lokasyon. Ayon sa mga real estate reports, ang renta para sa isang 3-bedroom luxury unit sa central location ay pwedeng lumagpas ng $10,000 kada buwan. At kung sa groceries at pagkain sa labas naman, lalo na kung imported goods, asahan mong doble o triple ang presyo kumpara sa ibang lungsod sa Asia. May epekto rin ng political at economic shifts nitong mga nakaraang taon. Pero nananatiling mahal ang Hong Kong dahil sa papel nito bilang gateway sa ekonomiya ng China at sentro ng financial services sa rehiyon. Bagaman mababa ang income tax at walang sales tax, halos kinakain ng housing cost ang malaking bahagi ng kita ng mga residente. Para sa mayayamang negosyante at expat professionals, ang Hong Kong ay nananatiling atraksyon dahil sa global business access at mataas na kalidad ng serbisyo. Sa kabila ng maliit na espasyo at mataas na presyo, nananatiling isa ito sa pinakadinamikong lungsod sa mundo, kung saan ang urban luxury ay nakasiksik sa mga patayong gusali na tumutubo sa gitna ng limitadong lupa. Number 5, Sydney. Sa Australia, ang Sydney ang nangunguna pagdating sa mataas na presyo ng pamumuhay at real estate, lalo na sa mga eksklusibong lugar tulad ng eastern suburbs gaya ng Point Piper at Double Bay, at sa waterfront areas na may tanaw ng iconic Sydney Harbour. Ayon sa mga property reports, ang presyo dito ay pwedeng lumampas ng $20,000 bawat square meter. Ang mga waterfront mansion at penthouse ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kahit renta lang, mataas pa rin. Sa inner Sydney, ang median weekly rent para sa isang bahay ay higit $1,000 at mas mahal pa kung nasa harap ng dagat o malapit sa Bondi Beach. Mahal din ang pamumuhay dito sa kabuuan. Ang pagkain sa mga high-end restaurants sa harbor ay may presyong pang-international luxury dining. Sa transportasyon naman, maganda ang public transit system nila. May tren, bus, ferry at light rail. Pero kung madalas kang bumiyahe, mabilis ding lumalaki ang gastos. May dagdag din na gastos sa fuel, toll fees at parking kung may sariling kotse.
Bilang pangunahing financial hub ng Australia at gateway sa Asia Pacific, malakas ang demand mula sa local elites at foreign buyers. Sa kabila ng mga patakaran ng gobyerno para kontrolin ang merkado, nananatiling matatag at mataas ang presyo dito. Para sa may kakayahan, ang Sydney ay higit pa sa magandang tanawin. Ito ay isang lifestyle package na may kasamang global prestige at access sa isa sa pinakamagagandang urban coastal environments sa mundo. Number 4. Los Angeles. Sa Estados Unidos, ang Los Angeles ay kilala hindi lang bilang tahanan ng Hollywood, kundi bilang sentro ng karangyaan at mataas na presyo ng pamumuhay. Sa mga lugar gaya ng Beverly Hills, Bel Air at Malibu, makikita ang ilan sa pinakamalaki at pinakamahal na bahay sa buong bansa. Sa Beverly Hills, lalo na sa 90210 zip code, karaniwan na ang mga mansyon na nagkakahalaga ng higit $3 million, habang ang ultra-luxury estates ay pwedeng umabot ng 50 million o higit pa. Sa Platinum Triangle na kinabibilangan ng Beverly Hills, Holmby Hills at Bel Air, may mga property na regular na nagbebenta ng higit $100 million. Sa Malibu naman, ibang klase ang eksklusibidad. Dito matatagpuan ang Carbon Beach na tinaguriang Billionaires Beach, kung saan ang beachfront homes ay pwedeng umabot ng higit $10 million bawat isa. Pero mahal hindi lang ang bahay dito, pati ang pang-araw-araw na gastos ay mataas. Dahil car-dependent ang lungsod, normal para sa mga residente ang magkaroon ng isa o higit pang sasakyan, kadalasan luxury brands pa. Kasama rito ang gastos sa fuel, insurance, maintenance at parking. Dagdag pa ang cultural at lifestyle perks ng LA, world-class dining, arts at music venues, at ang pagiging malapit sa parehong beach at bundok. Ang mild weather buong taon ay isa pang dahilan kung bakit patuloy ang pagdagsa ng mga mayayamang bumibili ng property dito. Para sa mga kayang gumastos, ang pamumuhay sa Beverly Hills o Malibu ay hindi lang tirahan. Isa itong simbolo ng tagumpay, kapangyarihan at access sa isang glamorous lifestyle na bihira lamang sa mundo. Number 3. Shanghai. Sa China, ang Shanghai ang isa sa pinakamahal at pinakaprestihiyosong lungsod para tirhan. Kilala ito sa iconic skyline at mabilis na umuunlad na ekonomiya, lalo na sa prime districts gaya ng Daband at Pudong area. Ayon sa China's National Bureau of Statistics, ang presyo ng prime residential properties dito ay pwedeng lumampas ng $20,000 bawat square meter. Ang mga high-rise apartment na may tanawin ng Huangpu River o makasaysayang gusali sa Dabund ay karaniwang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa mga luxury penthouse, mas lalo pang tumataas ang presyo, mahal din ang renta. Sa prime districts, pwede kang magbayad ng 10,000 yuan kada buwan para lang sa isang high-end apartment. At kung imported goods at luxury brands ang bibilin mo, doble o triple ang presyo dahil sa tariffs at logistics costs. Bagaman moderate ang public transport costs dahil sa isa sa pinakamalawak na metro system sa mundo, mahal pa rin ang magkaroon ng sariling sasakyan. Sa Shanghai, kailangan mong manalo sa license plate auction na pwedeng umabot ng higit $10,000 at may dagdag pa na mataas na parking at toll fees. May mga patakaran ng gobyerno para kontrolin ang merkado, gaya ng limitasyon sa multiple home purchases at foreign ownership, pero hindi nito gaanong napapababa ang demand. Sa mga lugar na may makasaysayang halaga gaya ng Daband, limitado ang supply kaya nananatiling mataas ang presyo. Para sa mga kayang magbayad, ang Shanghai ay higit pa sa address. Ito ay access sa world-class shopping, cultural landmarks, at isang lifestyle na pinaghalo ang modernong luxury at tradisyong Chino. Number 2. Seoul. Sa South Korea, ang Seoul, partikular na ang Gangnam at Itaewon districts, ay naging simbolo ng urban luxury sa Asia. Ang Gangnam na sumikat sa buong mundo dahil sa kantang Gangnam Style ay sentro ng negosyo, fashion at high-end living. Ayon sa Korea Real Estate Board, ang average apartment price sa Gangnam ay pwedeng lumampas ng $10,000 kada 3.3 square meters. Kung luxury high-rise na may tanawin ng Han River o malapit sa top-ranked schools, milyon ng halaga. Malaki ang epekto ng education fever sa presyo ng mga bahay dito. Dahil sa mataas na kalidad ng mga paaralan at private tutoring centers sa Gangnam, maraming pamilya ang handang magbayad ng premium para makatira malapit dito. Sa Itaewon naman, mas international ang vibe.
Kilala ito sa cosmopolitan lifestyle, international dining at night scene na dinarayo ng parehong locals at expats. Pero mahal din ang pamumuhay dito, mula sa pagkain, shopping hanggang imported goods. Bagaman mura at mahusay ang public transportation, mahal ang pagkakaroon ng sariling sasakyan dahil sa insurance, parking fees at taxes. Ang Seoul ay tahanan ng malalaking conglomerates gaya ng Samsung, Hyundai at LG, pati na rin ng lumalaking K-pop film at fashion industries. Dagdag pa ang mababang crime rate at modernong infrastructure na nagpapataas ng desirability ng lungsod para sa mayayaman, lokal man o dayuhan. Para sa mga naghahanap ng prestihiyo, access sa pinakamagandang paaralan at sentro ng ekonomiya ng South Korea, ang Gangnam ay nananatiling ultimate address. Kahit kapalit nito ay isa sa pinakamataas na presyo ng real estate sa buong Asia. Number 1, Aspen. Sa gitna ng Rocky Mountains sa Colorado, matatagpuan ang Aspen, isang dating maliit na mining town noong 19th century na ngayon isa sa pinakamahal at pinaka-exclusive na destinasyon sa buong mundo. Kilala ito sa luxury ski resorts, high-end real estate at celebrity residence. Ayon sa mga property market reports, ang average home price dito ay lumalagpas ng $2,000 bawat square foot. Ang mga luxury estate umaabot ng 10 o kahit daan-daang milyon. Noong 2022, may isang bentahan ng bahay dito na umabot ng higit $70 million. Isang bagong record para sa lugar. Hindi lang sa taglamig sikat ang Aspen. Sa summer, dinarayo rin ito para sa hiking, music festivals at mga cultural events gaya ng Aspen Music Festival at Food and Wine Classic. Kaya marami sa mga may-ari ng property dito ay gumagamit nito buong taon, hindi lang tuwing ski season. Maliit at limitado ang lupang pwedeng tayuan dahil napapalibutan ito ng national forest at bundok, kaya mahigpit ang development controls. Dahil dito mas lalong tumataas ang presyo ng mga natitirang property. Ang ekonomiya ng Aspen ay nakasentro sa turismo, real estate at outdoor recreation. May 4 na major ski areas dito: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk at Snowmass, na dinarayo ng skiers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Medyo isolated din ang lokasyon nito. May maliit na regional airport na tumatanggap ng private jets at limitadong commercial flights, pero karamihan ay dumadaan pa rin sa Denver at nagmamaneho ng 4 na oras papunta rito. Para sa iba, dagdag gastos at effort iyon. Pero para sa mayayaman, isa pa itong dahilan kung bakit eksklusibo ang Aspen. Sa huli, ang pamumuhay dito ay hindi lang tungkol sa address o bahay na pagmamay-ari mo. Ito ay tungkol sa lifestyle. Isang kombinasyon ng natural na ganda, privacy, world-class amenities at prestihiyo na bihirang makamit kahit sa ibang luxury destinations sa mundo.